Malata tayo kaagad at mahaba na oras natin. Magandang umaga po mga kasambahay. Araw na po ng Huwebes, 22 ng Setyembre 2016. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, ako po si Jun Suriao. At ako naman si Rina Villamor. Narito na po ang mga humahataw na balita ngayong umaga. Mga gang leaders sa New Bilibid Prison humarap sa NBP drug probe ng Kamara. Senator Laila De Lima at dating Bucor Chief Franklin Bucayo muling idinawit sa illegal drug trade sa Bilibid. House Committee on Justice bibigyan ng pagkakataon sa Senator De Lima na sumagot sa isyu ng bentahan ng droga sa NBP. Pangulong Rodrigo Duterte hindi magdedeklara ng martial law upang masolusyonan ang problema sa illegal na droga sa bansa. Isang bahagi ng NAIA Expressway binuksan na. Matinding trapiko patungo sa Ninoy Aquino International Airport inaasahang mababawasan na. Saudia Airlines posibleng pagbayarin ng penalty matapos ang false hijacking alarm ayon sa CAAP. At mahigit 500 residente sa Binangonan, Rizal natulungan sa medical mission ng UNTV at Members Church of God International. Una po sa ating mga balita, binuksan na kaninang alas 12 ng hating gabi ang isang bahagi ng Ninoy Aquino International Airport Expressway sa Parañaque. Ito ay ang Diosdado Macapagal Avenue na patungong NAIA Terminal 1 at 2. Magsisilbi ito sa 40,000 mga motorista kada araw na pumupunta sa paliparan. Inaasahang makababawas ito ng 60% ng traffic sa lugar. Sa unang buwan ng operasyon ay walang babayarang toll ang mga motorista. Samantala, nakatakda namang matapos ang Phase 2B o ang expressway na patungong NAIA Terminal 3 sa buwan ng Disyembre. Bukod sa mga closed-circuit television camera monitors, uumpisahan na rin ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang paggamit ng drone technology upang i-monitor ang lagay ng traffic at ang pagbaha sa Metro Manila. Narito ang hataw na balita ni Mon Hocson. Malaki ang magagawa ng makabagong teknolohiya upang mas mabilis na makarating sa mga tao ang tulong mula sa pamahalaan. Ayon kay MMDA OIC Chairman Tim Orbos, makatutulong ang drone technology upang magkaroon ng mas malawak na view ang MMDA sa lagay ng traffic sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Sa pamamagitan nito ay mas mabilis na maayos ang mga traffic congested area lalo na sa kahabaan ng EDSA. Nakikita rin ni Orbos na mas malaki ang maitutulong nito sa pag-alam sa lawak ng pinsalang dulot ng mga pagbaha at mga kalamidad. Plano ng MMDA na umupa muna ng 2 drone dahil ayon kay Orbos ito ang pinakamura at praktikal na gawin sa ngayon. Imagine how much money you can save with a drone that can go around and see where your stereos go. We don't even have the clear and accurate mapping of our stereos. So. Madalas na nakakatulong ng MMDA ang UNTV kapag nangangailangan ng ahensya ng mga drone, gaya ng nakalipas na 2 Metro-wide shake drill. Nanawagan rin ng MMDA sa mga pribadong sektor na magbigay ng kanilang mga suhestyon upang matugunan ang problema sa traffic at baha. We're looking at new technologies as well from the private sector, hopefully to help us come out with unique solutions to traffic. It's not only traffic management but we're looking also at areas like flood control, solid waste. No? Nakatakda namang bumuo ang MMDA ng isang grupo na tatanggap lamang ng mga suhestyon at panukala mula sa pribadong sektor. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Pagbabayari ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang Saudia Airlines matapos ang nangyaring false hijacking alarm incident noong Martes sa flight SV872. Narito ang hataw na balita ni Joanne Nano. Nagpapatuloy ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP sa isinasagawa nitong investigasyon sa nangyaring insidente kamakailan ng umano'y false alarm ng Flight SV872 ng Saudia Airlines. Ayon kay CAAP Chief Manuel Tamayo, sakaling mapatunayan na nagkaroon ng negligence o pagpapabaya ang airlines ay nakatakda itong singilin sa gastos ng aberyang idinulot nito sa NAIA. With what happened, ang laki ng expense eh. Normally, if you declare an emergency, kahit na anong airlines,
This will activate a whole system. Okay, mga fire crash facilities, ambulances, medical security, and so on. So, just an ordinary emergency, may cost yan. And airline ang magbabayad yan. Hindi pa masabi sa ngayon ng CAAP kung magkano ang penalty na posibleng bayaran ng Saudia Airlines dahil magdedepende pa rin ito sa resulta ng kanilang isinasagawang pagsisiyasat. Bukod sa airlines, nakatakda ring papanagutin ng mga piloto ng naturang eroplano, subalit hindi ito nakabatay sa CAAP, sa halip nakadepende ito sa Saudi authorities. The sanctions will have to come from the regulatory agency already. Kasi hindi naman Filipino yan or local license holder, di ba? So it has to be the Saudi authorities who has to look into possible sanctions for the pilots. Una nang inamin ng mga piloto ng nasabing flight na nagkamali lamang sila nang mapindot ng 2 beses ang squawk o ang emergency button na siyang dahilan upang agad na maalerto ang MIAA at inakalang under threat ang eroplano. Sakay ng naturang eroplano ang mahigit sa 400 pasahero, 8 cabin crew at 2 piloto. Inaasahan namang ilalabas ng CAAP ang resulta ng kanilang investigasyon sa lalong madaling panahon. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Binaliktad na ng Department of Justice ang nauna nitong desisyon sa isinampang reklamo ng Anti-Illegal Drugs Group laban kay Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino at Chinese national Yan Yishu. Sinampahan na rin ang mga ito ng kasong kriminal sa paglabag sa RA 9165 sa Manila Regional Trial Court. Narito ang hataw na balita ni Lea Ilagan. Welcome development para sa dating opisyal ng PNP Anti-Illegal Drugs Group na nakahuli kay Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino at Yan Yishu alias Randy ang pagsasampa ng kasong kriminal na walang piyansa ng Department of Justice. Ito'y kaugnay ng paglabag sa Section 11 ng Republic Act 9165 o Possession of Dangerous Drugs. Ayon kay dating AIDG Director, Police Chief Superintendent Antonio Garjola, natutuwa silang nakita na ng Department of Justice ang probable cause sa reklamong isinampa nila kay Marcelino at Randy. So ngayon na-reverse yung decision for the filing of case, masaya kami. Kaya yung ating mga operatiba na only doing their job, regardless of whoever you are, maging active member ka ng PNP, AFP, government, as long as involved ka sa ganitong drug trade, aming trabaho yan. Sinabi rin ng dating hepe ng Legal and Investigation Division ng AIDG na si Police Chief Inspector Roque Merdihia Jr. Inaasahan naman nila na sa loob ng 1 hanggang 2 linggo ay ilalabas na ng Manila Regional Trial Court ang warrant of arrest laban sa mga ito. In a matter of time, we're just waiting for the issuance of warrant of arrest by the court, and after that, makukonsider na silang wanted. Handa naman ang lahat ng unit ng Philippine National Police na maghanap kina Marcelino at Randy sakaling mailabas na ang warrant of arrest laban sa mga ito. Matatandaang noong January 21, nahuli ng mga tauhan ng PIDEA at AIDG si Marcelino at Yan Yishu sa Celadon Townhouse sa Santa Cruz, Manila na ginawang shabu laboratory matapos makunan na mahigit sa 76 kilos ng shabu na nagkakahalaga na mahigit 380 million pesos. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue. Camp Crame. Sisimula na ngayong linggo ng Quezon City Police District ang kanilang pagkatok sa mga private subdivisions sa Quezon City. Narito ang hataw na balita ni Grace Casin. Papasukin na ng Quezon City Police District o QCPD ang nasa 500 private subdivision at village sa buong Quezon City para doon naman isagawa ang Oplan Tokhang. Ayon kay QCPD Director Police Senior Superintendent Guillermo Eleazar, kadalasang ginagawang taguan ng mga drug lord ang mga private subdivision dahil hindi ito basta-basta napapasok ng mga pulis. Kinumpirma ni Eleazar na base sa drug list na hawak nila, marami dito ang nakatira sa mga private subdivision. Alam po naman natin na meron din mga drug users dyan sa loob ng subdivision. Sa mga gated subdivisions, discreet gumamit sa mga yan. And hindi naman sila nagbibigay ng informasyon. Hindi naman puwersahan ang gagawing pagkatok ng QCPD sa mga bahay sa loob ng subdivision. Before pupunta doon, may listahan po tayo. And galing po yun sa mga ating mga
barangay Anti-Drug Abuse Council. Ngayon kung hindi po sila tatalima sa ating pakiusap, then itong mga nasa listahan ito, magsasagawa po tayo ng intelligence and case build-up operation for their neutralization. Ibig sabihin, aarestuhin na po natin yun. Samantala, naniniwala ang QCPD na 70% sa mga krimeng nangyayari sa lungsod ay dahil sa droga. At dahil umabot na sa nasa 8,000 ang voluntaryong sumuko sa QCPD at nasa mahigit 1,000 naman ang kanilang naaresto, malaki ang ibinaba ng crime rate sa lungsod. Sa kanilang datos, sa mahigit 300 kaso ng murder, homicide, robbery, theft, carnapping at motor napping noong first quarter ng 2014, bumaba na ito sa 124 ngayong first quarter ng 2016. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Quezon City. Patay ang 3 hinihinalang drug pusher at users matapos pagbabarilin sa Pasig City. Samantala, 2 hinihinalang miyembro naman ng notorious na Waggle Robbery Group ang patay sa engkwentro ng mga pulis sa Quezon City. May hatong na balita si Reynante Ponte live. Yes, Reynante, go ahead. Yes, good morning Rina at sa ating mga kasangbahay. Pasado 10:00 kagabi, isang lalaki ang natagpuan sa Eskinita na wala ng buhay matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang sospek sa kanto ng Barangay Rosario sa tapat ng gasoline station sa Pasig City. Nakilala ang napaslang na si alias Patola na Barker ang tanging hanap buhay at pinaniniwala ang suspected drug user. Nagtamo ito ng 4 na tama ng bala sa katawan at posibleng nakatakbo pa ito habang binabaril dahil sa layo ng agwat ng mga basyo ng bala na natagpuan ng mga otoridad. Samantala ilang kanto lang ang layo sa pinangyarihan ng insidente, 2 lalaki naman ang pinatay sa loob ng bahay habang ang mga ito'y natutulog sa Hobson, Rosario. Nakilala ang mga napatay na sina alias Loleng at Freddy Guspid na suspected drug pusher at user sa kanilang lugar. Ayon sa kapatid ng mga biktima, natukhang na sila at sumuko na sa mga otoridad, ngunit hindi nila akalain na papasukin sila ng mga salarin na pawang nakabonet. Samantala rin na 2 ding lalaki ang napatay sa engkwentro ng mga pulis sa sitio San Roque, Barangay Pag-asa sa Quezon City dakong 11:00 kagabi. Ayon sa inisyal na investigasyon, magsiserve sana ang Quezon City Police ng warrant of arrest sa mga sospek dahil grupo ang mga ito ng Waggle Robbery Group at maraming reklamo sa kanila ng mga pagnanakaw. Pagpunta ng mga pulis sa tuluyan ng mga sospek, nanlaban umano si Bernabe Arceo na leader ng grupo ng sindikato at ang kasama nito na wala pang pagkakilnan. Na-recover naman sa crime scene ang ilang sachet na suspected shabu at mga baril. Yan ang police report. Balik sa iyo, Rina. Maraming salamat sa iyo, Reynante Ponte mula sa Quezon City. Patay sa pamamaril ang 2 lalaki sa Pasay kaninang madaling araw. May hatong na balita si Jericho Albano live. Good morning, Jericho. Death on the spot ang 2 lalaki nagiinuman sa loob ng isang bar matapos ng pagbabarilin nito ng 2 hindi pa nakikilalang suspect sa Airport Road dito sa May Baclaran sa Pasay pasado 2:00 kanina. Kinilalang napatay na si Nasrodin Taher, 21 anyos na isang vendor sa Baclaran at ang kasamahan nito na nakilala lamang sa pangalang Jeffrey, isang tattoo artist. Ayon sa opisyal ng barangay, nagiinuman ng mga biktima sa loob ng bar nang biglang pagbabarilin ito ng 2 suspect na parehong nakasuot ng bonnet at itim na jacket na nagiinuman din sa naturang bar. Nakatakbo pa si Taher palabas subalit hinabol ito ng isang gunman hanggang sa humandusa ito at mapatay sa gilid ng kalsada. Sa loob naman ng banyo, tumakbo si Jeffrey subalit hinabol din siya ng isa pang suspect hanggang sa mapatay ito. Agad na tumakas at umangkas ang 2 suspect sa 2 kasamahan nitong nakamotorsiklo na nag-aabang malapit sa pinangyarihan ng krimen. Hindi masabi ng mga opisyal ng barangay kung may kinalaman ito sa iligal na droga. Hindi naman makapaniwalang mga kaanak ng isang biktima dahil sa sinapit nito. Patuloy na inaalam ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng mga suspect at ang motibo sa pamamaslang. Nagsikip naman ang daloy ng mga sasakyan sa lugar dahil sa nangyaring krimen. Yan ang ating balita mula rito sa Pasay, June. Maraming salamat, Jericho Albano. Samantala, para sa mga balita sa labas ng bansa, narito ang ating kasamang si Angela Lagonza.
Good morning, Angel. Good morning, Rina, and thank you. Here are the latest news from different parts of the globe at this hour. 10 people were killed in Bangladesh on Wednesday when a riverbank collapsed on top of an overcrowded ferry and sank it. At least 11 people were missing. Low-lying Bangladesh has an appalling record of ferry accidents, with casualties sometimes running into the hundreds. Overcrowding is a common factor in Bangladeshi ferry accidents, but little has been done to improve safety despite government vows to toughen regulations. Chinese Premier Li Keqiang tells the United Nations that China remains committed to a light denuclearized Korean peninsula while seeking a solution to the North Korean nuclear issue through dialogue. China is North Korea's neighbor and main ally, but has been angered by its repeated missile and nuclear tests and backed off UN sanctions on Pyongyang. Li says maritime disputes should also be resolved through talks, making a difference or making a reference to disputes in the South China Sea. He adds that China would also promote economic development by opening up its economy more widely, as experience showed closed-door policies only brought stagnation. Samsung Electronics begins replacing Galaxy Note 7s in South Korea after announcing a recall due to faulty batteries causing the phones to set alight. Eric Ferrer has the news. Samsung Electronics started replacing Galaxy Note 7s in South Korea on Monday after it announced a recall of the smartphones due to faulty batteries that caused phones to set on fire. The recall is unprecedented in scale for the world's top smartphone maker, which prides itself on its manufacturing prowess. 새로운 상품 나와서 구매를 했는데 또 갑자기 이런 좀 불미스러운 일이 생겨서 굉장히 좀 당혹스러웠어요. 근데 또 삼성 측에서 이렇게 전면적으로 이렇게 또 교환을 해준다고 하니까 한편으로는 또 마음이 놓여서 처음 스마트폰 이제 갤럭시 노트 7으로 이제 사용하게 됐는데 뭐 이런 폭발 사건이 나서 좀 당황스럽지만은 그래서 삼성이 이제 초기 대응을 아주 확실하게 해서 아마 어떤 뭐 경제적으로는 좀 손실이 있겠지만은 어떤 이런 차후에 이런 거 충분히 만회가 가능할 것 같고요. Samsung said it has sold 2.5 million phones equipped with the suspect batteries. A Samsung spokeswoman told Reuters the schedule for restarting sales for the device elsewhere, including the United States, will depend on the circumstances for the individual markets. The firm has said new sales in Australia will resume in early October. Samsung is pushing to salvage sales during the busy shopping season in key markets in the fourth quarter. Though the initial recall announcement was well received, analysts say Samsung's brand image has still been tarnished as aviation authorities and airlines began issuing bans or advisories against using or charging the Note 7 on planes. Eric Ferrer, UNTV News and Rescue, South Korea. And those are the latest news from around the world this morning. Back to you, Rina. Thank you, Angela, for that global update. Oras na po para sa Radio La Verdad 13:50 sa Huntahan with Atty. G, Beth, and Jocas. Good morning. Yes, Kuya June and sino ba Rina. to? Si Rina pala. Tita Rina, good morning. Good morning. Akala ko kasi Buti naman magaling ka na, Tita Rina. Angelina. Angelina. Tita Rina, bakit ba kayo naghiwalay? Si Angel yun. Si Angel yun, hindi ako yun. Ako yung third party, de joke. Hindi, ang mga kasabihan daw sa araw. Bumapangarap maging third party, ha? Ang kasabihan ko yung June sa araw na ito ay ganito. A Brad Pitt out, Jocas in. Alam mo naman ako, di ba? Okay. Alam mo namin. Sige, narito mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Mga gang leaders sa New Bilibid Prison humarap sa NBP drug probe ng Kamara. Senator Leila De Lima at dating Bucor Chief Franklin Bucayo muling idinawit sa illegal drug trade sa Bilibid. House Committee on Justice bibigyan ng pagkakataon si Senator De Lima na sumagot sa issue ng bentahan ng droga sa NBP. Pangulong Rodrigo Duterte hindi magdedeklara ng martial law upang masolusyonan ang problema sa iligal na droga sa bansa.
Ilan sa mga lugar na pinagkukutaan ng bandidong grupong Abu Sayyaf na pasok ng mga pwersa ng pamahalaan ayon sa West Mincon. At mahigit 500 residente sa Binangonan, Rizal na tulungan sa medical mission ng UNTV at Members Church of God International. Muling idinawit ng mga gang leaders sina dating Justice Secretary Laila De Lima at dating Bucor Chief Franklin Bucayo sa bentahan ng droga sa New Bilibid Prison. Masama naman ang loob ng hepe ng PNP-CIDG na si Police Director Benjamin Magalong dahil sa hindi pagkakasama sa kanila sa isinagawang raid sa Bilibid noong 2014. Narito ang hataw na balita ni Roderick Mendoza. Humarap sa pagdinig ng Kamara ang mga gang leader sa New Bilibid Prison upang tumistigo sa pagpapatuloy ng investigasyon sa umano'y talamak na bentahan ng droga doon. Ang mga ito ay sina Noel Martinez ng Genuine Ilocano Gang, Jaime Pacho ng Batman Gang at Froilan Tristeza ng Batang City Jail, kasamang dalawa pang high-profile inmate na sina Jojo Baligad at Hans Anton Tan. Iisa ang kanilang kwento. Tinotokahan sila ni JB Sebastian na magbenta ng droga para umano sa senatorial campaign ni dating Justice Secretary Laila De Lima. Gayunman walang makapagsabi sa kanila kung nakakarating talaga ang pera sa dating kalihim. Sa kabuuhang halagang ito, alam ko na direktang para kay Secretary Laila De Lima mismo ang 1,500,000 piso at ito'y taasang inamin ni Herbert Colanco sa akin. Idinawit din ng mga testigo si dating Bucor Director Franklin Bucayo na nila'y nangongolekta rin ng pera mula sa mga high-profile inmate. Isang Colonel Eli Umano na tauhan ni Bucayo ang nakikipag-usap sa kanila. Isang beses ay pinatawag ako ng isang Colonel Eli sa kanyang opisina sa Bucor OIC office. Sinabihan niya ako na siya daw ay inutusan ni Director Bucayo para hingan ako ng halagang 500,000 pesos. Dati namang sinabi ni De Lima na gawa-gawa lamang ang mga ebidensya sa kanya at nais lamang ng mga high-profile inmate na makaganti sa kanya. Ngunit ayon sa ilang kongresista, kapanipaniwala ang sinasabi ng mga testigo ng DOJ. Wala pang 90 days ang Duterte administration bago pa dyan si Secretary Aguirre. Hindi niya pwedeng pagsama-samahin lahat ito at ayusin yung testimony ng mga witnesses. You can do that. Masama naman ang loob ni PNP-CIDG Chief Police Director Benjamin Magalong dahil sa naunsyaming operasyon ng CIDG at PDEA sa loob ng Bilibid. Ayon kay Magalong, ikinasa nila ang Copland Kronos noong 2014 matapos matuklasan na nasa loob ng Bilibid ang katransaksyon ng mga drug dealer na kanilang naaresto. Ngunit hinarang umano ito ni Bucayo at hindi na sila isinama nang magsagawa ng sariling raid sa Bilibid ang DOJ at NBI. September 2014, nagpunta po si General Bucayo at si General Villasanta who is then the head of the PAOK. At kinausap po ako sa aking office sa CIDG at binanggit po nila na Benji, kung pwede, huwag mong i-re-raid yung NBP. At sabi ko, bakit sir, hindi natin i-re-raid? And nakita doon naman sir ang development doon sa loob. Sabi ni General Bucayo, Benji, mamamatay ako. Delikado ako dyan. Sabi niya sa akin. Dahil dito, hiniling ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na magbigay ng sinumpang salaysay ang CIDG at PDEA upang magamit sa pagsasampa ng kaso. Nais naman ang mga kongresista na magpasa ng batas na magbibigay kapangyarihan sa mga pulis na magsagawa ng operasyon kahit wala ng paunang koordinasyon sa mga opisyal ng bilangguan. Ito ay upang maiwasang malinis ang mga ebidensya bago ang operasyon ng mga otoridad. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Quezon City. Handa naman bigyan ng pagkakataon ng House Committee on Justice ang kampo ni Senator Laila De Lima upang idepensa ang pagkakasangkot nito sa umano'y kalakalan ng iligal na droga sa pambansang kulungan. Narito ang hataw na balita ni Nel Maribuhok. Hindi na bago sa mga congressional inquiry ang ginawang proseso ng investigasyon ng House Committee on Justice kaugnay ng illegal drug trade sa New Bilibid Prison. Ito ang nilinaw ng chairman ng komite na si Representative Reynaldo Umali sa pagpapatuloy ng pagdinig kaugnay ng kalakalan ng illegal na droga sa pambansang kulungan. Ayon kay Congressman Umali, ang ginawang direct examination ng Secretary of Justice sa isinasagawang pagdinig ay hindi na bagong gawi, taliwas sa pahayag ni Albay Representative Edsel Lagman na labag sa House rules.
Matatandaan anya na noong isinagawa ang investigasyon ng Senado sa pork barrel scam, mismong si dating DOJ Secretary Laila De Lima rin ang nag-direct examination kay Ben Hurluy. Hindi naman po pinagbabawal ng rules natin yan because Secretary Vitt Aguirre is not the lawyer of the witnesses. He is the Secretary of Justice who conducted this investigation. Binigyan din rin ni Representative Umali na ang investigasyon na ito ay hindi political persecution kay Senator De Lima. Sa katunayan ay bibigyan pa rin nila ng pagkakataon si Senator De Lima na pumunta sa isinagawang investigasyon na ito ng Kamara at bibigyan siya ng pagkakataon na tanungin mismo direkta ang mga resource person. We will give her all the opportunity to come here or even with her representative or lawyer. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Kinumpirma ni Majority Floor Leader Senator Tito Soto na nakatanggap muli ng isang reklamo ang Senate Committee on Ethics and Privileges laban kay Senator Laila De Lima. Tumanggi namang magbigay ng detalye ang senador sa nilalaman ng reklamo dahil hindi pa nabibigyan ng kopya ang mga miyembro ng komite. Pero ayon kay Soto, iba ito sa inihayang reklamo ni Attorney Abelardo de Jesus na nakabase sa mga aligasyon ni President Rodrigo Duterte sa pagiging protektor umano ng mga sindikato ng droga ang senadora. Bagamat marami anyang lumabas na impormasyon sa pagdinig ng Kamara laban kay Senator De Lima, hindi ito otomatikong tatalakayin ng Ethics Committee ng Senado. Narito ang pahayag ni Senator Tito Soto. Sa ngayon, napapag-usapan na namin, pero napapag-usapan lang. Nothing official. And I doubt if we will take it up in the Committee on Ethics unless a complaint contains these revelations. Kung sakali namang may maisampang reklamo, kinakailangan din anyang matukoy muna kung may jurisdiksyon ang Senado para dinggin ito. Iniimbestigahan na ng Presidential Security Group o PSG ang dating security aide ni Senador Leila De Lima at miyembro ng PSG na si Sergeant Jonel Sanchez. Si Sanchez ay dinawit ng convicted robber na si Herbert Colango sa investigasyon ng Kongreso at itinuturong taga-kolekta umano ng drug money sa New Bilibid Prison ni Senadora De Lima noong ito pa ang Justice Secretary. September 18, 2016 nang simula ng PSG ang investigasyon kay Sanchez at sa kasalukuyan ay nakahold ito sa kanilang barracks. Narito ang pahayag ni PSG spokesperson Lieutenant Colonel Michael Aquino. Because his name was implicated, so we thought that it's proper to investigate the case, warrant investigation as a part of due process. Ni-rule out na ni Pangulong Duterte ang martial law declaration sa mga solusyon upang sugpuin ang illegal drug trade. Narito ang hataw na balita ni Alan Manansala. Hindi magdideklara si Pangulong Rodrigo Duterte ng martial law para solusyonan ang malaking problema ng iligal na droga sa bansa. Ito ang tiniyak ng Pangulo sa kanyang pagharap sa mga sundalo sa Camp Ilias Angeles, Pili, Camarines Sur kahapon ng hapon. Anito, kahit padawit na rin sa problema sa droga ang mga opisyal at empleyado ng pamahalaan, ay hindi niya ito gagawin. Ngayon, public officials, personnel, judges, NBI, and police, paano kumakaya to? Hindi naman ito madampot at patayin ko. Wala yan eh. Ayaw ka na nung marsyalo. Ngayon, ito. This will destroy your children o yung mga apo ninyo and the next generation. Nananawagan din itong muli sa mga sundalo na huwag pabayaan o bibitiw sa kampanya laban sa droga. If that problem outlasts me, for whatever reason, mamatay ako, matanggal o ano, sa buhay na ito, sinabi ko sa inyo, sa mga opisyal, do not abandon nyo. Sulbahin ninyo yung problema na yan kasi sisirain ang Pilipinas dyan.
Ikinababahala ng ilang human rights advocates ang posibilidad ng pagdedeklara ni Pangulong Duterte ng martial law. Ito ay matapos ang pahayag ng punong ehekutibo noong nakaraang buwan ng punahin ni Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno ang pagsasapubliko ng listahan ng mga umano'y sangkot sa illegal drug trade sa bansa na kinabibilangan ng ilang hukom. If it discontinues, pigilan mo ako. Sige. Pag nagwala na, or would you rather that I will declare martial law? Pinapatay ang Pilipino. I grieve for the so many women raped, men killed, infants raped. Tapos ipitin mo ako? Samantala, itinurn over naman sa AFP ng Pangulo ang kopya ng isang listahan ng mga umano'y mga personalidad na sangkot sa operasyon ng illegal drugs sa bansa. Bigyan ko kayo ng kopya kayong armed forces. Pati yung police, bigay ko sa kanilang hepe. Bahala na kayo. Bahala. Alan Manansala, UNTV News and Rescue, Bicol. Hindi kumbensido si National Security Advisor at retired General Hermogenes Esperon na mapipigilan ng pamahalaan ang vigilante killing sa karagdagang 6 na buwang ekstensyon ng anti-illegal drugs campaign ng Administrasyong Duterte. Narito ang hataw na balita ni Rosalie Cos. Dahil sa lawak at tindi ng suliranin ng bansa sa iligal na droga, inihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte kamakailan na kinakailangan pa niya ng karagdagang 6 na buwan para sa kanyang anti-illegal drugs campaign. Ito ay dahil mismong kalaban ng pamahalaan ay ilang nakaluklok sa pwesto. So that's how bad things are right now. But just give me a little extension maybe of another 6 months. Then because nobody ever, I didn't have that idea that there was hundreds of thousands of people already in the drug business. And what makes it worse is that they are operated now by people in government, especially those elected positions. So it will be government versus government. Kaalinsabay ng pahayag nito ay nangangamba ang mga kritiko ni Pangulong Duterte sa patuloy na pagtaas ng bilang ng vigilante killings. Ayon kay National Security Advisor at retired General Hermogenes Esperon na pinalalawig na ng mga government security agencies ang internal affairs nito upang imbestigahan ang mga pamamaslang ng mga naturang vigilante. We have been strengthening our internal affairs system sa Philippine National Police. At kasama rin din natin ang ibang agencies dyan so that we can observe the proper enforcement of laws para mabawasan ito. Gayunpaman, sinabi ng opisyal na gumagawa ng paraan ang pamahalaan upang pigilan ang pagtaas ng bilang ng vigilante killings. Subalit aminado itong hindi kayang pigilan ng pamahalaan ang ginagawang pananambang ng mga kriminal sa kanilang mga kasamahan. Hindi natin kasi mapigilan yung iba na may mga network dyan para pagtakpan nila yung mga nagawa nila. Inuubos nila yung galamay nila. We get blamed for that. But on the other hand, kung mag-ubusan sila, hindi naman natin i-encourage yun dahil ayaw nga natin. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Malacanang. Inilunsad ang Philippine National Police Information Technology Management Service o ITMS ang iService mobile application. Layo nitong mas maayos na mapagsilbihan ng publiko. Ayon kay ITMS Director Police Chief Superintendent Edwin Nemenzo, makikita sa iService ang frontline services ng PNP tulad ng documentary requirements at fee sa pagkuha ng license to own and possess firearms, lisensya sa Supervisory Office for Security and Investigative Agencies, Highway Patrol Group at maging ang recruitment ng PNP. Makikita din ang babala ng pambansang pulisya sa modus operandi ng mga kriminal tulad ng ipit taxi gang, bukas kotse gang,
Tutok Kalawit, Best Friend Gang, Salisigang, Pitas Gang at iba pa. Dito rin makikita ang infographics sa Double Barrel at Oplan Tokhang. Mayroon ding emergency numbers na maaaring tawagan at magbigay ng feedback, mensahe at sumbong. Pakinggan natin ang pahayag ni PNP ITMS Director Police Chief Superintendent Edwin Nemenzo. The I-Service is basically a response to the pronouncement of the President SONA to make use of information technology to reduce red tape and our support to the Chief PNP anti-drug campaign Double Barrel. Nasa gitna ng Joint Task Force Sulu ang negosyanteng babae na dinukot ng Abu Sayyaf Group sa Zamboanga nitong Lunes. Narito ang hataw na balita ni Brian De Paz. Ang 60 taong gulang na si Martina Lin Yi ay residente ng Sirawai, Zamboanga del Norte at may-ari ng isang gasolinahan doon. Nitong Lunes ng hapon sa ulat ng Western Mindanao Command, inulat na dinukot ito ng 6 na armadong lalaki na pawang miyembro ng Abu Sayyaf Group. Mula sa Zamboanga City ay dinala ito sa Sulu. Ayon sa Joint Task Force Sulu, dahil sa pinaigting na strike at rescue operation ng 35th Infantry Battalion ay nasagip-sigi ng Yi sa pier ng Tanjung Barangay Kahatian sa Indanan, Sulu. Nakita umano ng ASG member na kulang ang kanilang bilang laban sa tropa ng militar kaya agad tumakas ang mga ito. Ayon kay Brigadier General Arnel de la Vega, ang commander ng JTF Sulu, ang tagumpay na ito ay bunga ng pagtutulungan ng lahat ng ahensya at mga residente. Umaasa sila na ganito rin ang gagawin upang tuluyang masagip ang lahat ng nalalabi pang hostage ng ASG. Sumailalim na sa medical check-up sa Camp Bautista Station Hospital si Ginang Yi at binigyan ng pagkain. Ayon naman kay AFP spokesman Brigadier General Restituto Padilla, ang paglaya ng mga bihag ng ASG ay bunsod na rin ng pinatinding focused military operation at pagpapatupad ng no ransom, no negotiation policy sa teroristang grupo. The armed forces continues to abide by government's no ransom, no negotiation policy, and that is exactly what we have been encouraging everybody to do. Ayon kay General Padilla, hindi dapat konsintihin ang mga bandidong grupo sa pamamagitan ng pagbabayad ng ransom at gamitin ang pera upang impluwensyahan ang mga mamamayan sa Sulu. Upang mawakasan na ang ginagawang karumal-dumal na krimen ng mga grupong ito. Kasi mientras nagbabayad po tayo dito, alam naman po natin na ito ay ginagamit nila upang bilhin ang loyalty ng mga nakatira sa mga kanayunan. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Camp Aguinaldo. Nagbubunga na ang all-out war ng pamahalaan laban sa bandidong grupong Abu Sayyaf. Ayon sa Western Mindanao Command, nakapenetrate na ang puwersa ng militar sa mga lugar na pinagkukutaan ng ASG. Narito ang hataw na balita ni Dante Amento. Hinihintay na lamang ng Armed Forces of the Philippines ang tamang tiempo para sa matinding bakbakan na inaasahang magaganap sa pagitan ng mga militar at Abu Sayyaf Group sa Sulu. Ayon kay AFP Westmencom spokesperson Major Philemon Tan Jr., bagamat tila tahimik lang sa lugar ngayon, ay hindi nangangahulugan na walang ginagawa ang tropa ng militar. Inihayag ng AFP na unti-unti na nilang nakukuha ang mga lugar na dating pinagtataguan ng mga bandido. Hindi tayo napapalaban, ay ibig sabihin walang nangyayaring operation. We are just waiting for the right time, the right moment, no, para magkaroon ng decisive engagement. Dahil dito, nahihirapan na anya ang mga bandido sa pagtatago kaya pinakawalan na ng mga ito ang kanilang mga bihag. Malaking tulong din anya ang suporta na ibinigay ng mga residente at mga lokal na opisyal tulad ng mga binuong Barangay Peacekeeping Action Team sa opensiba kontra ASG. Gayon din ang mga dagdag na puwersang ipinadala sa Sulu upang mas mapalawak ang kanilang operasyon. Well, malaki ho ang nagigain natin na ground. Ine-emplace natin yung mga tropa natin. Nagkakaroon tayo ng strategic na mga
pag-i-place ng sundalo natin sa mga areas kung saan alam natin na mas magiging maayos yung save ng kidnap victim. So, tinatayang aabot sa 16 na batalyon mula sa iba't ibang specialization tulad ng Scout Ranger, Special Forces ng Navy, Air Force at iba pang naatasang tugisin ang Abu Sayyaf alinsunod sa Seek and Destroy Order ng Pangulong Duterte. Dante Amento, UNTV News and Rescue, Zamboanga City. Sa iba pang balita, ligtas pa ring magtungo at bumisita sa Western Visayas ang ating mga kababayan sa kabila ng mga naitalang kaso ng Zika virus sa lugar. Narito ang hataw na balita ni Vincent Arboleda. Pinawi ng Department of Health ang agam-agam ng publiko kaugnay sa pagbiyahe sa mga lugar na apektado ng Zika virus, partikular na sa Western Visayas. Nilinaw ng DOH ang unang inilabas na travel advisory na nagdulot ng pagkalito sa ating mga kababayan. Sa inilabas ng DOH Regional Office na Zika Advisory noong September 14, pinapayuhan ng mga buntis o ang mga nagbabalak na magkaanak na iwasang magtungo sa mga Zika-affected areas. Napagkamalian naman ito ng iba na travel ban. Ngunit paglilinaw ng DOH, hindi ito travel ban at sa halip ay isa lamang health advisory upang matiyak ang kaligtasan ng ating mga kababayan. Hihingi kami ng paumanhin kung yung advisory po namin na iulat ay nag-cause ng misunderstanding, pag-agam-agam. Yung po naman ay sa kagustuhan namin na maproteksyonan natin ang mga kababayan nating buntis at nagbubuntis. We are only advising that these pregnant women should have precautionary measures in going to Iloilo. There is no restriction as far as the travel of pregnant women to Iloilo. Tiniyak naman ng Department of Tourism na hindi makakaapekto sa turismo sa rehiyon ang Zika Travel Advisory ng DOH. Ayon kay Regional Director Helen Catalbas, walang kanselasyon ng mga biyahe at tour operation sa Iloilo Province sa kabila ng pagkakaroon ng Zika cases sa lugar. I do not see this health advisory to have any effect on the overall arrivals in the city of Iloilo, considering that there are so many lined up events already, so many travel groups coming here, and so far we have not monitored any cancellation of their visits. Sa huling tala ng Health Department, umabot na sa 9 kaso ng Zika virus infection sa bansa kung saan 7 rito ay mula sa Iloilo. Vincent Arboleda, UNTV News and Rescue, Iloilo. Para naman sa mga balita sa labas ng bansa, narito ang ating kasamang si Rina Villamor para ibigay sa atin ang mga detalye. Rina, go ahead. Thank you, Angela. Here are the latest news from different parts of the world. Canadian police evacuate all schools in Prince Edward Island in Canada due to a bomb threat. About 19,000 students at 62 schools were taken to safe locations in their communities around the island, which is off Canada's Atlantic coast. Here is a statement of Parker Grimmer, the Prince Edward Island Director of Public Schools. Said an explosive disposal unit went to the scene but found that a suspicious package was only garbage and reopened streets in the area. Nesting female olive ridley marine turtles arrive at La Escobilla Beach on Mexico's Oaxaca Pacific coast in their annual migration. Every year from the start of August to the end of September, these tiny black baby reptiles haul themselves to the sand surface and painstakingly crawl to the sea. It's a natural spectacle and local families have taught their children to protect the marine turtles. Olive ridley turtles have to recover from centuries of overexploitation. The species is classified as endangered together with 5 others out of 7 marine turtle species. A sanctuary in western Thailand records a rare recovery of the Indo-Chinese tiger population. Kat Dumaraos has the news. ที่นักวิจัยกำลังดำเนินงานเกี่ยวกับรูปภาพและวิดีโอของสุวรรณที่ถูกถ่ายโดยกล้องถ่ายภาพสถานอุท
ทยานแห่งชาติห้วยขาแข็งทางภาคตะวันตกของประเทศไทยกลุ่มผู้พิทักษ์สัวได้นำรายงานที่พวกเขาเคยได้นำเสนอพาเอี่ยวมาชี้แจงให้เห็นว่ามีสัวอินโดจีนประมาณ 40-50 ตัวอาศัยอยู่ในพื้นที่ทั้งหมดแต่ตอนนี้พาใช้คนไทยเพิ่มขึ้นระหว่าง 50-60 ตัวทำให้อุทยานแห่งนี้เป็นสถานที่เที่ยวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับการยืนยันว่าสัตว์มีจำนวนเพิ่มขึ้นที่สำคัญอีกอย่างนึงคืออัตราการรอดตายที่เราเจอว่าอัตราการรอดตายในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าครับห้วยแข้งเนี่ยค่อนข้างสูงแล้วก็การขยายพันธุ์ก็ยังคงมีอยู่ทุกๆปีเราก็ได้เจอว่าเสือโคร่งในห้วยแข้งมีลูกมีเต้าไปแล้วก็อีกการลักลอบล่าสัตว์เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้จำนวนประชากรเสือในอุทยานลดลงจำนวนประชากรของเสือลดลงประมาณ 30-40 ตัวละว่าปี2010-2011และทั้งทีมสุดรำพบว่าการวางยาพิษทึกใช้ในการวางกุบตึกมีเสือ3 ตัวถูกฆ่าตายด้วยกับดักเหล่านั้นทางการของไทยว่าจำนวนประชากรเสือในหัวคางแข่งจะสามารถใช้แผนมาดพื้นเล่เพื่อพื้นภัยยังพื้นที่ที่กว้างขึ้นก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับแล้วเราก็มีความคิดว่าเราจะมีการreintroduceเสือในป่าหนึ่งเข้าไปอยู่ในป่าอีกหลายพื้นที่ที่ตอนนี้เนี่ยไม่มีประชากรเสืออย่างเช่นที่นกขายากสัตว์เลี้ยงดึกด้วยนมเลียเสร็จลุยขั้นบางชนิดที่ใกล้สูญพันธุ์สามารถพบภายในการซื้อขายตามตลาดชิ้นส่วนของเสือสามารถนำมาใช้ในการผัดพันธุ์จินตายคืนคัดตุมาราอส UNTV ข่าวและช่วยและที่ครึ่งแถบประเทศไทย And those are the latest news from around the world at this hour. Back to you, Angela. Thank you, Rina. Naman sa mga divers na gustong mag-unwind sa Cebu, silipin natin ang world-class amenities ng isang 5-star resort hotel doon. Narito ang hataw na balita ni Brian Evangelista. Around the world, I've searched for you. I traveled on when hope was gone. Dito po sa amin sa Badyan Island Resort and Spa, masusubukan nyo dito sa kanilang pool villas, ang filtered water, kung saan pwede kang maligo ng healthy. Yeah! Talaga namang makapagre-relax ka sa kanilang private pools at man-made Talaso waterfalls dahil ginagamitan ito ng ionized water mula sa dagat, kaya healthy na at safe pang paliguan. So if you want to detach from your city life and have relaxation, then I think Badyan is a perfect place. Yeah. Advocacy ng Badyan ang pagkain ng organic, kaya tiyak na mabubusog ka sa kanilang healthy menu upang may energy bago mag-dive. Resort para mag-dive sa isa sa top 10 na dive site sa buong mundo. At yan ang Pescador Island. Kilala ang Pescador Island dahil sa famous sardine dance na ikinatuwa ng mga kasama naming Brazilian at Argentinian divers. Dive here in Pescador Island in the Philippines. I already read about this island in some dive magazines. It's reputed to be one of the best spots in the world to dive. So what can I say? Kaya naman inyong lingkod, hindi nagpatumpik-tumpik, masilayan ang mga wonders of creation under the sea. Namangha naman sila sa mga whale shark kung saan first time nilang mag-dive, kasama ang mahigit sa 10 butanding sa Uslob, Cebu. Halos ayaw ng umahon ni na Luis at Sandro sa sobrang saya dahil sa kanilang very memorable experience kasama ang mga gentle giants na ito. Nang makabalik sa resort, aming ipinasubok sa kanila ang Badyan
hilot upang matanggal ang kanilang muscle tension at ma-relax ang kanilang katawan. So, very good ito sa shoulder part kasi yung parang mga diver, yung mga shoulder part yung tight kasi yung mga tangki nila mabibigat. So, maganda itong masahe na ito para sa kanila. Kaya naman laking pasasalamat namin sa May Kapal na maranasan ang best of the best total relaxation dito at 1 in a million chance of a lifetime dive adventure. Brian Evangelista, UNTV News and Rescue, Cebu. Sarap ng Ganda dun, adventure, ah. Gusto ko yun. Gusto Punta mo yun? tayo dun. Ano ka ba mo? Hindi. Pero tinuruan nila ako mag-dive. Sila yung mga nagturo sa amin ni Monica. Dapat medyo maalam ka rin naman. Oo. Diba? Malapit na yan. Tsaka gusto ko rin yung masahe. Ayun, sige. Mag-ano ka muna mag-dive bago ka magpamasahe kasi kaya ka magpapamasahe dahil masakit nga yung balikat, di ba? Sige. Para naman po sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na untvweb.com. Samantala, narito na po ang mga dapat niyong abangan sa ikatlong paghataw ng mga balita. Isang bahagi ng NAIA Expressway bukas na ngayon sa mga motorista. Daloy na mga sasakyan patungo sa pangunahing paliparan sa bansa. Inaasahang luluwag na. Countdown para sa Tokyo 2020 Olympics at Paralympics sinimulan na. Powerhouse team BOC Transformers at two-time champion Judiciary Magis maghaharap ngayong linggo sa second game ng triple header match ng UNTV Cup Season 5. At mahigit 500 residente sa isang barangay sa Binangonan, Rizal na tulungan sa libreng medical mission ng UNTV at members Church of God International. Una po sa ating mga balita, bukas na ngayon sa mga motorista ang isang bahagi ng NAIA Expressway na inaasahang magpapaluwag sa daloy ng mga sasakyan patungo sa Ninoy Aquino International Airport. Mula sa Pasay City, may hatol na balita si Jericho Albano, live. Good morning, Jericho. Good morning, June. Alas 12 nga kanina madaling araw ng buksan sa mga motorista itong Phase 2A ng NAIA Expressway na patungo sa mga paliparan. Ito ay magsisimula dito sa Diosdado Macapagal Boulevard patungong NAIA Terminal 1 at 2. Tinatayang nasa 40,000 motorista na nagtutungo sa airport kada araw ang makikinabang sa bagong gawang expressway. Inaasahan din sa pamamagitan nito ay mababawasan ng 60% ang matinding traffic dito sa lugar. Kung dati-rati ay umaabot ng mahigit sa 30 hanggang 40 minuto ang biyahe mula sa Macapagal Boulevard patungo sa mga paliparan dahil sa mabigat na daloy ng mga sasakyan, tinatayang aabutin na lamang ito ng 10 minuto dahil sa NAIA Expressway. June, sa unang buwan ng operasyon ay libre muna ito sa mga motorista. Ngunit pagkatapos nito ay magkakaroon na ng hindi bababa sa 35 pesos na toll. Samantalang NAIA Expressway Phase 2B na magdurugtong naman sa NAIA Terminal 3 ay nakatakda namang matapos sa buwan ng Disyembre. Ang 12 kilometrong elevated expressway na nagkakahalaga ng 20.45 billion pesos ay sinimulan noong January 2014 sa ilalim ng Public-Private Partnership Project ng Administrasyong Aquino. Isa ito sa mga proyektong pinamamadali ngayon ni Pangulong Rodrigo Duterte mula nang maupo ito bilang punong ehekutibo. Kapag natapos ang lahat ng yugto ng proyekto ng NAIA Expressway, June, mapapadali ang biyahe papunta sa mga paliparan na dudugtong naman sa South Luzon Expressway at Manila-Cavite Toll Expressway. Sa ngayon, June, at dahil maaga pa ay wala pa tayong namomonitor na pagsisikip ng daloy ng mga sasakyan dito sa southbound lane ng Macapagal Boulevard. Maliban lang sa bahagyang pagbagal sa northbound lane dahil sa stoplight dyan sa EDSA. Nagkakaroon naman ng pagbagal ang ilang mga sasakyan bago umakyat ng bagong bukas na NAIA Expressway dahil yung iba nga ay nagugulat nga at nakikita nila na bukas na itong elevated expressway patungo sa area ng mga paliparan. Ulitin lang natin, June, itong bagong bukas na expressway ay patungo muna dyan sa Terminal 1 at Terminal 2. Yung Terminal 3 ay inaasahan ngang magbubukas sa buwan ng Disyembre. Yan ang ating sitwasyon dito sa Macapagal Boulevard, June. Maraming salamat, Jericho Albano, nag-uulat mula sa Pasay City.
Silipin naman natin ang sitwasyon ng trapiko sa mga oras na ito mula kay Joe Anano gamit ang UNTV drone ang nagsisilbing mata sa himpapawid at pinalilipad ng ating CAAP licensed pilot live. Magandang umaga, Joan. Magandang umaga sa iyo, Monica. Magandang umaga sa lahat ng ating mga kasambahay. At para nga sa ating mga kababayan na babiyahe na ngayong umaga ay medyo magandang balita pa nga, Monica, dahil maluwag pa ang sitwasyon ng traffic sa ilang mga pangunahing lansangan sa Metro Manila sa mga oras na ito. Sa mga dadaan dito sa EDSA Southbound, kung kayo ay magagaling mula sa Balitawak, ay maluwag pa ang sitwasyon ng traffic, subalit bahagyayang babagal habang kayo po ay papalapit ng area ng Muñoz. Mabagal na rin ang daloy ng mga sasakyan dyan sa may bahagi ng West Avenue hanggang dyan sa may MRT North Avenue. Partikular na doon sa mga dumadaan dyan sa may inner lane na dahil dala ng mga bus at jeep na nagbababa ng kanilang mga pasahero. Muli po yung luluwag pagkalagpas nyo ng MRT North Avenue Station, tuloy-tuloy po ang daloy ng mga sasakyan hanggang dito po sa may EDSA Phil-Up. Bahagya na ring mabagal ang usad ng mga sasakyan sa may Kamuning area, Nepa Q-Mart hanggang kayo po ay makarating ng Cubao area. Mula naman dyan sa may Santolan area, White Plains, Ortigas Avenue at Mega Mall ay asahan na ng ating mga motorista ang moderate to heavy traffic sa mga oras na ito. Magtutuloy-tuloy ang moderate traffic hanggang sa may bahagi ng Shaw Boulevard hanggang kayo po ay makarating ng EDSA Guadalupe. Makakaramdam lamang tayo ng unti-unting pagluwag sa daloy ng mga sasakyan pagdating dyan sa may bahagi ng Buendia hanggang sa may area po ng Magallanes. Habang sa mga babaybay naman ng northbound EDSA, wala pa pong masyadong magiging problema ang ating mga motorista. Dahil sa mga oras nga na ito ay maluwag pa ang sitwasyon ng traffic. Liban na lamang dyan sa may bahagi ng EDSA TAF hanggang Magallanes na sa ngayon nga ay nakakaranas na ng moderate to heavy traffic. Silipin naman natin ang ilan sa ating mga live traffic points. Unahin po natin itong area ng Quiapo, Manila. Sa ating pong mga motorista na patungo po ng Taft Avenue, sa mga oras na ito ay maluwag at tuloy-tuloy pa ang daloy ng mga sasakyan. Gayun din dun sa kabilang bahagi ng kalsada sa mga kababayan naman po natin na babiyahe po patungo ng Quezon Avenue ay maluwag pa rin ang galaw ng mga sasakyan. Sa may Recto Avenue sa Manila area, sa atin pong mga motorista na babiyahe po patungo ng Divisoria ay light traffic situation pa po ang nararanasan dyan ng ating mga motorista sa mga oras na ito. Gayun din po para naman sa mga bumabiyahe patungo po ng Recto Avenida sa mga papasok po sa mga university dyan sa may area na yan ay maluwag at tuloy-tuloy pa rin ang daloy ng mga sasakyan. Sa may area naman po ng C3 Road sa mga patungo po ng 5th Avenue sa ngayon ay light traffic situation pa ang nararanasan ng ating mga commuter at mga motorista sa area po na yan. Gayun din yung mga patungo ng Letre Road 10 ay wala pa pong masyadong magiging problema dahil maluwag pa ang galaw ng mga sasakyan sa mga oras na ito. Sa may Baclaran Ross Boulevard naman po sa mga patungo ng Manila area, kung kayo po ay manggagaling ng Baclaran, sa ngayon ay light traffic situation pa ang nararanasan ng ating mga motorista. Gayun din maluwag ang galaw ng mga sasakyan sa may kabilang bahagi po ng kalsada para naman po dun sa mga motorista o mga commuter na bumabiyahe po patungo dyan sa may Coastal Road Baclaran. Sa may area naman po ng Shaw Boulevard sa ating pong mga kababayan na maglalakbay patungo po ng Kalentong, sa ngayon ay maluwag at tuloy-tuloy pa ang daloy ng mga sasakyan. Gayun din ang sitwasyon na nararanasan ng ating mga commuter sa may kabilang bahagi po ng kalsada kung sila naman po ay patungo ng EDSA Crossing ay maluwag rin ang sitwasyon ng traffic sa area po na yan. Habang sa may area naman ng EDSA Guadalupe, ang nakikita nyo po ngayon sa inyong mga television screen, ito po yung mga sasakyan na nagagaling po ng Guadalupe patungo ng Shaw Boulevard. Sa ngayon ay medyo bahagya na pong mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa lugar po na yan. Gayun din po ang kabilang bahagi ng kalsada para naman po sa ating mga kababayan na papasok na po sa kanilang mga trabaho. Kung sila po ay manggagaling ng Orense patungo po ng Ayala, Makati, ay bahagya na rin pong mabagal ang daloy ng mga sasakyan. Monica, dahil nga sa umiiral na number coding scheme, bawal sa mga lansangan ang mga sasakyang may plakang nagtatapos sa 7 at 8 dahil ngayon ay araw ng Huwebes. Yan muna ating gabay sa kalsada ngayong umaga. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Joan Anano, live na nag-uulat mula sa Quezon City.
Alamin naman po natin na magiging lagay ng panahon ngayong maghapon mula kay Ray Pelayo live mula sa UNTV Weather Center. Mayapabak, Ray. Mayapabak, June, at mayapabak, Kuya Daniel, at sa ating mga kasambahay. Ray, alabang bagyo, kilo ba naning par? King kilob, June nala. O nang king kilwa latin. Latin? Tin. Nano lagyo? Ing lagyo na, ustong lilob yung king par. International Helen. Sinunod dyan kang Ener. Ener. Wala palang H, sorry. Helen, tsaka... Kapampangan nga pala, no, sorry. Wala palang H yun. King Panahon. Panahon. Ito yung ining pangwalo. Kareng bagyo kung sakasakali milob king Philippine Air Responsibility. Buri bang sabihan yan, maging malago yaring panahon? Well, ngayon maliwalas yung kakatamong panahon ngayon king Pilipinas. Pero ating mo rin mumurin king aliwang party. Mumurin? Ano ibig sabihin mumurin? Umuulan! Pero akalain mo yan, alam ni Monica, no? Alam mo, masarap challenging to kasi every week nasa Pampanga tayo, di ba? Maganda siguro matutunan din natin yan kung saan tayo nagpupunta, di ba? Oo, mag-i-stay para mga 3 months. Okay. Bigay mo na rin ang magiging lagay ng panahon sa maghapon. Darito po magilagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung pong area ng Palawan, ito na lang po ang lugar na naapektuhan itong southwest monsoon o habagat. Sa forecast naman po ng Pag-asa, ang area po ng Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon makakaranas po ng partly cloudy to cloudy skies. May mga tsansa na magkakaroon po ng isolated rain showers and thunderstorms. Lalo na yung area po ng La Union, yung Cagayan at yung area po ng Bicol region. Science Garden sa Quezon City, maaari pong umabot sa 32 degrees Celsius ang maximum temperature ngayong araw. Sa Tuigaraw, 33, gayon din sa Puerto Princesa City. Sa Baguio naman po, 16 to 25 degrees Celsius. Ang area naman po ng Visayas, bahagyang maulap hanggang sa maulap din po ang papaborin at makakaranas ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog, lalo na ang area po ng Samar, yung Panay at Bohol area. Sa Iloilo City, maaari pong umabot sa 33 degrees Celsius ang maximum temperature, gayon din sa Metro Cebu at maging dito sa may area po ng Tacloban City. Ang Mindanao, partly cloudy to cloudy skies at makakaranas din po ng rain showers and thunderstorms, lalo na yung area po ng Surigao, Agusan at yung Zamboanga Peninsula. Sa Cagayan de Oro City, maaari pong umabot sa 32 degrees Celsius ang maximum temperature ngayong araw. Hindi po sa may area ng Zamboanga City, pero sa Metro Davao hanggang 33 degrees Celsius. Alamin po natin lagay ng panahon sa mga karating bansa ng Pilipinas. Unahin na po natin dyan sa may area ng Seoul, South Korea, kung saan maaari pong makaranas ng rain showers and thunderstorms at ang maximum temperature maaari pong maabot ay 27 degrees Celsius. Sa Tokyo, Japan ay meron pong mahinang mga pagulan with 22 degrees Celsius of temperature. Sa Taipei, Taiwan ay maaari pong maabot din ng 28 degrees Celsius ang temperatura. Meron din pong mahinang mga pag-ulan. Sa Beijing, China naman, maaari pong maglaro ang temperatura sa 16 to 26 degrees Celsius. Maulap po dyan. Meron pong mga pag-ulan na maranasan. Ganun din po sa may area ng Hong Kong. Sa Bangkok, Thailand ay hanggang 33 degrees Celsius ang posible pong makita ng temperatura with rain showers and thunderstorms. Sa Hanoi, Vietnam ay maaari pong umabot sa 32 degrees Celsius ang temperatura, partly cloudy at may mga pag-ulan sa Ho Chi Minh with 31 degrees Celsius of temperature. Kuala Lumpur, Malaysia ay maaari pong umabot naman sa 33 degrees Celsius ang temperatura with rain showers. Ganyan din po halos ang maging lagay ng panahon sa area ng Singapore. Pero sa Jakarta, Indonesia, meron din pong rain showers and thunderstorms with maximum temperature of 34 degrees Celsius. Ang ating pong sunrise, 5:45 a.m. at naman pong sunset, 5:52 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Mula naman po tumaraw, huwag natin kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumala. Balik sa inyo dyan, studio. Salamat, Ray Pelayo, nag-uulat mula sa UNTV Weather Center. Alamin naman po natin ang iba pang balita sa iba't ibang panig ng bansa mula sa Davao City. Ihatid po sa atin yan ni Victor Cosare sa ating Balitang Promdi. Ay buntag, Victor. Maayong buntag, June, o ganiya ang mga balita gikan sa nagkalaing-laing dapit sa nasod. Usa ka citywide march ang gihimo sa nagkalaing-laing organisasyon sa Cebu City isip pagpakita sa ilang pagsupak sa planong paglubong sa kanhing presidente nga si Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Ang balita ihatod kanato ni Gladys Tuabi.
tuiga ang pagsaulog sa ika-44 nga tuig human gideklarar sa kanhing Presidente Ferdinand Marcos ang martial law sa nasod. Maong usa ka citywide march ang gibuhat sa Cebu City sa nagkalain-laing grupo isip paghandom sa pait nga kaagi sa mga Pilipino sa martial law. Tinguha usab sa kini nga aktibidad nga maipadangat kang Presidente Rodrigo Duterte ang ilang pagsupak sa plano nga paglubong sa libingan ng mga bayani kang Marcos. Og ikaw among presidente doon kay imong gusto man nga ipalubong, kami dili mo sugod og hinaot kay imong paminawon ang tingog sa katawhan. Matud kang Ulayer, usa kini isip paghatag og respetar sa mga Pilipinong napatay, napriso og nawad-an og trabaho tungod sa martial law. Samtang nisalmot usab ang pipila ka batanon sa gibuhat nga citywide march aron ipadangat ang ilang hangyo nga apektado usab sila niini. Dili angay ang mga kabatanunan nga mag-ingkod-ingkod lang, kundi kailangan gyud nga mo parte ani nga mga kalihukan tungod kay apektado gayud ang mga kabatanunan sa tungod sa martial law. Matud kang Balane, ang kabatanunan karon ang nag-antos sa mga sayop nga gibuhat ni Marcos. Kauban sa grupo nga ni-appeal sa citywide march, mao ang Sanlakas, Anti-Bongbong Coalition, Akbayan ug guban pa. Gilauman sa mga grupo nga dunggon sa presidente ang ilang mga hangyo, ilabi na ang pagbabag nila nga malubong sa LNB ang lawas sa kanhing Presidente Ferdinand Marcos. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue, Cebu. Kapin sa 1,000 nga mga job seekers ang natagaan sa Department of Health Region 3 og higayon nga makapagtrabaho sa gobyerno pinaagi sa usa ka job fair sa Pampanga. Ang dugang impormasyon gikan kang Joshua Antonio. Kasalukuyan niyang nurse kimeto nga pribadong ospital ni Mark Anthony Gamboa. Uling nasa ng Mark in magobra king gobyerno, agad diyang mag-apply napon king job fair ni Department of Health Region 3 king City of San Fernando, Pampanga. As a maging public employee kasi and somehow mapaganda yung mga benefits na makukuha ko. Para sa pamilya, para mabigyan ng magandang buhay or magandang katayuan sa buhay. May bigay din pangangailangan nila if ever po. Ayun siya. Migit ang 1,000 kabalenta mo imig-apply king obra. At least makikita natin sa mga nurses natin na madami pa rin talaga, open pa rin ang Philippines. Hindi lang sa ibang country pero nangangailangan pa rin tayo for serving other Filipino, di ba? Basigin DOH sa Don Domingo dalang rebisanting mig sumiting aplikante king mesabing job fair. Migit laking 1,000 bakating obra ing makapaninaya king genapandang job fair. Kaya benaniti ang pamangailangan ng departamento ang medical specialist, administrative positions, nurses, radiologic technologists, respiratory therapists, midwives at social welfare officers. Agpang king Department of Health kapag nasan namo naman ng karilang job fair, aayag dala deng health Filipino professional na manaluang bansa nuneketi namo magobra keti Pilipinas. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Pampanga. Nagpagula og kamanduan ang Land Transportation Office ug ang lokal nga kagamhanan sa Zamboanga City sa kung unsa nga klase sa helmet ang angay nga gamiton, ilabi na kung musulod sa sentro sa dakbayan. Ang balita ay hatod kanato ni Dante Amento. Estudia el Gobierno Local de Ciudad de Zamboanga y Land Transportation Office o LTO el mandato na justo usada de helmet na ciudad, particularmente este na centro o pueblo donde mucho y diferente gente ta intra. Is for us to come up with a policy, no, or arrangement in the city, especially within the city limit, as to the wearing of helmet. Asigon con gobierno local y LTO, hindi necesita prohibir el usada de helmet con el mga motorista, por eso amuta servi protección con el mga rider especialmente cuando ya aksidenta. Pero posible también según hace justo si cosa clase ay puede usar na centro del pueblo o adentro el 5 km radius estaba na centro. Tiene 3 klase el helmet a dali permiso el ley ya usa. El open face helmet, closed face o full face helmet y el half face helmet.
Ang mandate naman din po ng ating national law is the wearing of helmet. And if we classify helmets, there are 3 types of helmets actually, all of which are allowed and standard. El acción es después también el ta implementa Policía na Ciudad de Davao ya prohíbe el usada de full face helmet. Por causa también ya sucede explosión na Ciudad de antes. Posible sigon ay entra el mga mal gente o riding in tandem si hindi sila takuno si dayon con el mga otoridad. Esperanzao na magasiguiente dia ay asesale el Land Transportation Office di Gobyerno Lokal el mga Policía acerca el usada de helmet na syudad. Dante Amento, ONTV Noticias y Rescate, Ciudad de Zamboanga. Mukabat sa kapin sa 50,000 ka mga drug user ang nadugang sa mga kinahanglang bantayan karon sa Calabarzon Police. Si Sherwin Kulubong alang sa Maong Balita. Patuloy pang nadaragdagan ang bilang ng mga drug user at pusher sa drug watch list ng Calabarzon Police. Ayon kay Pro-4A, PIO Chief Police Superintendent Chita Del Gawiran, bunsod ito ng patuloy ng mga natatanggap nilang report sa mga LGU officials. Malaking tulong din umano ang mga pahayag ng mga nauna ng sumukong mga gumagamit at nagtutulak ng illegal na droga sa ilalim ng Oplan Tukhang. At least meron tayong ample time kasi yung binigay sa atin na list nadagdagan na po yun dahil meron na tayong mga newly identified na mga user at pusher. So, of course, isa-subject natin sa operation yun kung di man natin sila mapasuko. Sa tala ng Pro-4A, nasa 125,000 na ang bilang ng mga drug dependent sa rehiyon nang magpasimula ang Oplan Tukhang at Double Barrel. Mahigit 50,000 naman ang mga bagong naitala ngayon na mga user at 2,000 ang mga pusher. Ito ay sinasubject natin for verification kasi ayaw naman natin na baka may kagalit lang yung nag-text, sinumbong niya, sinabi niyang user o pusher. Ipinagpapasalamat naman ng PNP Calabarzon ang ginawang pagpapalawig ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kampanya nito kontra droga upang maabot nila ang kanilang target. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Laguna. Og kana ang kinatibukan sa mga balitang from di karong buntag. Gikan diri sa Davao City, balik diya sa Studio June. Daghang salamat Victor Cosare. Samantala, para naman po sa mga detalye ng mga balita sa labas ng bansa, kasama natin si Angela or si Rina. Angela Lagunsad. Good morning, Angela. Good morning and thank you, June. And here are the news abroad. Australia commits additional fundings in support of peace building and assistance to refugees. Nina Bascon has the news. A summit hosted by U.S. President Barack Obama garnered pledges from dozens of countries to resettle or allow the lawful admissions of some 360,000 refugees. It doubled the number of slots that were available from last year. But Ambassador Samantha Power said that was still only a fraction of what was needed because the UN Refugee Agency, UNHCR, has assessed that some 1.2 million refugees need to be resettled. Countries could only attend Obama's summit at the annual UN gathering of world leaders if they made a pledge. Among the world leaders participating was Australian Prime Minister Malcolm Turnbull. And I'm pleased to announce that Australia's planned increase to almost 19,000 places from mid-2018 will be maintained at this level. This in addition to the 12,000 places we've committed for refugees from Syria and Iraq. And these commitments should be considered in the context of our national population of 24 million. As a first world country, Australia will also increase its current commitment of $220 million, aimed at helping those on the ground in conflict zones. Australia's approach is to be both principled and pragmatic. Our strategy addresses all parts of the problem, employing strong border protection policies, a very tough stance on people smugglers, while tackling the causes of displacement with a generous and compassionate resettlement program supporting refugees in our communities.
With a record 21.3 million refugees globally, the 193-member General Assembly adopted a political declaration where they agreed to spend 2 years negotiating global compacts on refugees and safe, orderly, and regular migration. Nina Vascon, UNTV News and Rescue, Melbourne, Australia. Having lost his hands fighting for the Revolutionary Armed Forces of Colombia, Roosevelt Jimenez Calderon has become the troop's official photographer. RC Reyes has the news. Roosevelt Jimenez Calderón, con ahora 24 años, se unió a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, cuando tenía solo 12 años de edad, muy dispuesto a hacer todo lo que le pedían en nombre de la revolución. Pero el compromiso de Jiménez se puso a prueba cuando perdió las dos manos en un ataque del ejército colombiano. Sin embargo, con el accidente, vino una nueva oportunidad. Sus comandantes le dieron la posibilidad de convertirse en fotógrafo oficial de las FARC. Pues realmente el accidente mío fue en la cordillera, en la serranía, en la Macarena. Nosotros éramos de una comisión que le entrábamos a abastecimiento al camarada Jorge Briceño. Entonces el ejército se fue a asaltar esa unidad que estábamos ahí. Y pues nosotros nos dimos de cuenta y de una vez maniobramos a minar los sitios. Eran unos sitios obligatorios por los cuales ellos iban a pasar. Entonces, pues en este trabajo fue donde tuve el accidente. Jiménez no es el único rebelde discapacitado que labra un nuevo nicho para sí mismo. Para David Preciado, de 33 años, quien se unió a las FARC hace 9 años, la paz no solo pone a un lado las armas, sino que también permite la libertad de participar en un partido sencillo de fútbol con compañeros al aire libre. David perdió el brazo cuando su unidad fue emboscada, sin embargo, hoy en día está entusiasmado con el cambio de rumbo que han tomado las cosas después de todo lo que ha sufrido. ¿Cómo me ha dejado la guerra a mí personalmente? O sea, durante 19 años, y no solo a mí, yo soy un guerrillero y yo soy partido un pie, tengo tiros en las patas, en los dedos, soy partido una costilla, me falta un brazo, sufro la columna y todo eso lo ha conseguido durante la guerra. O sea que quiere decir que la guerra no nos ha dejado nada bueno. La guerra lo que nos ha dejado es un calle de sangre, derramamiento de sangre durante 52 años. Entonces es bastante difícil. Dijo que el apoyo y el humor de sus compañeros, quienes le colocaron como portero en un partido de fútbol amistoso, le ha ayudado a recuperarse de la amputación realizada dentro del mismo campo. Las FARC esperan a anunciar la conclusión sobre el acuerdo de paz al final de la conferencia, el 23 de septiembre, antes de que los acuerdos estén firmados con el gobierno de Cartagena el 26 de septiembre. Arci Reyes, UNTV Noticias y Rescate, Colombia. Apple Incorporated has unveiled details about its solar plant in Arizona after months of quiet construction. The 300-acre plant in Florence will be used to power the company's Mesa Data Command Center. Aerials of the new plant show row after row of solar panels. Surplus power will go back into the grid and be used to power homes and businesses in the area. The plant can power as many as 12,500 homes at one time. The tech giant announced last year it would work to reduce its carbon footprint in several locations, including California and China. What a good way to give back to our environment. Congratulations, Apple. And those are the news abroad. Back to you, June. Jilla. Alamin naman natin ang update sa ating libreng sakay sa bus mula kay Melvin Arbo. Melvin, gano'n na karami ating mga kababayan na napagsilbihan? Good morning! Good morning, Monica! Good morning. Good morning, Monica! Good morning po sa ating mga kasangbayan. Siyempre kay Kuya Daniel. Sa mga oras na ito, Monica, tayo ngayon ay
kasalukuyang nagsasakay dito sa may bandang Estrella. Tayo ay going monumento na sa EDSA northbound na kung saan medyo nakaka-experience na tayo dito ngayon ng medyo pagbabagal ng lagay ng trafiko. Update lang Monica sa ating mga naisakay na, meron na po tayong a total of 155 na mga paserong napaglingkuran na po natin sa umaga pong ito. At syempre, the usual thing na meron po tayong laging added na public service, bukod po sa libreng sakay, libreng pamasahe, sa loob ng bus meron tayong libreng kape at libreng pandesal. Libre rin po ang ating wifi dito sa loob ng bus at meron siyempre tayo nakaantabay na Biblia para may pamigay po natin sa ating mga pasaherong magre-request po nito na may sasakay naman natin dito sa loob ng ating bus. At siyempre, Monica, ito ay ginagawa natin dahil sa advokasya ni Kuya Daniel ng Good Morning Kuya at ni Brother Eli Soriano ng ang dating daan. Na kanilang advocacy ay ang paggawa ng mabuti ay hindi magbubunga ng masama. Ito ay ginagawa natin araw-araw, Monday to Friday, 4:30 in the morning. Tayo po ay bumibiyahe na dyan sa may bandang Monumento area going to Baclaran Coastal. At Baclaran Coastal, pabalik tayo uli ng Monumento area. Kaya sa ating mga kasangbahay na nakamonitor ngayon, kung kayo po ibibiyahe papuntang Monumento, abang-abang po kayo dahil ang inyong libreng sakay bus ay nandito na po sa may Estrella EDSA northbound. Estrella EDSA northbound. Nang sa gayon ay maabangan nyo po kami. Doon lang po tayo sa mga bus stops at nang sa gayon ay kami po ay tumigil po dyan sa inyo pagka kayo ay mag-aabang po. Huwag kayong mag-aabang sa mga alang-aling lugar. Only at the bus stops titigil po ang ating libreng sakay bus. Balik sa inyo sa studio, Monica. Alright, maraming salamat sa iyo, Melvin Arbo. Mahigit 500 residente sa isang barangay sa Binangonan, Rizal ang natulungan sa isinagawang libreng medical mission ng UNTV at Members Church of God International. Narito ang hataw na balita ni Bernard Dalis. Ang Barangay Mambog ay isang malayo at liblib na lugar sa Binangonan, Rizal na kung saan nasa mahigit 5,000 ang populasyon na mga naninirahan dito. Karamihan sa mga residente dito ay mahihirap lamang. Kaya naman, lubos na ikinatuwa ng mga ito ang pagkakaroon ng libreng medical mission ng UNTV at Members Church of God International. Isa si Alfredo Mirasol sa mga nagpakonsulta sa doktor dahil sa nararanasang pananakit ng dibdib at baywang. Ayon kay Mang Alfredo, matagal na siyang naninirahan sa barangay, ngunit ngayon lamang nagkaroon ng ganito kalaking medical mission sa lugar. Abay, napakagaling dahil sa tanan ng buhay ko ngayon lang nangyari ito na halos nag-medical mission dito ay kumpleto ngayon lang. Ako yung nagpapasalamat. Matagal na ako rito. Nagkakaroon yung pass. Nagkakaroon pero mga kaunti lang, maliliit lang, kulang. Hindi katulad nito, halos kumpleto. Kaya malaking pasasalamat ko sa inyo. Umabot sa mahigit 500 residente ang napaglingkuran sa libreng medical, dental at optical services. May mga nabigyan din ng libreng gamot para sa kanilang karamdaman at natulungan sa kanilang problemang legal. Maraming salamat kasi napili yung barangay namin na mabigyan ng gantong serbisyo kasi po tulad po namin, pag wala po kami pera, hindi po kami talaga basta-basta nakakabili ng gamot. Kaya maraming salamat po kasi napunta kayo dito. Maganda po kasi marami pong natutulungan, tsaka marami pong batang nabibigyan ng mga gamot, tsaka libre lang din. Una sa lahat, ako'y nagpapasalamat sa Kamanggao Foundation. Talagang napakalaking tulong ito sa aking kabarangay, ito sa Barangay Mambog. Higit sa lahat, yung mga kuspalat kong kabarangay na matulungan sila sa araw na ito, mabigyan ng lunas yung kailangang karamdaman, mabigyan ng serbisyong medikal. Bernard Daddies para sa Serbisyong Kasangbahay. Samantala, mga balita naman sa mundo ng palakasan, ngayon sa atin ni Rina Villamor.
Yes, Rina, good morning. Good morning, June. Usapang Paralympics, Olympics at UNTV Cup muna tayo. Di ba nga alam natin na sa 2020 ang Tokyo Olympics ang mag-host ng Summer Games natin. Pero sa 2024, sa September 13, 2017 pa, malalaman kung saan ito. Pero kasama nga dito ang tatlong syudad, no? Ang Budapest, ang Los Angeles at ang Paris na nagbibid para makapag-host ng 2024 Olympic Games naman. Ang agang paghahanda niya, Rina. Sige, Rina, bigay mo na yung mga balitang sports mo dyan. Alright, bandila ng Olympics at Paralympics tinaas na sa Tokyo, Japan bilang simbolo ng umpisa ng kanilang countdown sa 2020 Summer Games. Pinangunahan nito ni Tokyo Governor Yuriko Koike na nanggaling din sa Rio de Janeiro at ng ilan sa mga manlalaro ng bansa na nakibahagi rin sa katatapos lamang na Rio Olympics. Sinabi ni Koike na ito na ang kanilang pagkakataon para makapag-host ng pinakamalaking sporting event sa 2020. Ramdam nila ang mabigat na responsibilidad pero natutuwa sila na maging punong abala para dito. Ang bansang Japan ay may 12 gintong medalya na naiuwi noong nakarang Olympics, ang pinakamarami simula pa noong 2004. Ang Tokyo Games ay ilang beses na ring nakakuha ng iba't ibang batikos tulad ng delay sa pagpapatayo ng stadium, plagiarism sa original na logo at relokasyon ng Tsukiji Fish Market na nakakapagpabagal sa konstruksyon ng gagawing Athletes Village. Maghaharap na sa darating na linggo ang dalawa sa pinakamalalakas na koponan ng UNTV Cup Season 5. Ang Judiciary Mages at ang pinakabago sa liga na BOC Transformers. Narito ang hataw na balita ni Bernard Dadis. Bailu. Slap down! And company, 4 seconds. Tolomia. Yes! Powerhouse team versus two-time champion. Ito ang mahigpit na sagupaan na tiyak na aabangan ng ating mga kasangbahay sa darating na linggo. Maghaharap sa second game ng triple header sa UNTV Cup Season 5 ang BOC Transformers kontra Judiciary Mages. Alas 3:30 ng hapon sa University of Makati Gymnasium. Bagamat pinakabagong koponan sa liga ang Transformers, pangungunahan naman ito ng dalawang PBA legend na sina Marlo the Skyscraper Aquino at playing coach Kenneth Captain Marvel Doremdes. Well, it's another tough game coming up for us. Sa tingin namin, sa ganda ng nilaro namin, any team kaya namin talunin. Sana lang magtuloy-tuloy yung ganda ng laro ng mga locals namin kasi importante yun na kumbaga malaking tulong sila sa team. Kasama pa ang dalawang kapwa dating professional basketball players na sina Bernson Franco at Jerome Ejercito. Ganyan din ang Season 4 Most Improved Player na si Samuel Ignacio. Parang magagaling siya sa Guadalupe Viejo. Samantalang hindi naman papahuli ang two-time champion Judiciary Mages na mayroon ding 4 na dating professional basketball players. Ito ay sina Season 3 MVP Ariel Capus, Season 4 Best in Rebound Don Dahammer Camaso, Warren Ibanez at ang pinakabago sa kanilang team na si Chester Tolomia na tinanghala Best Player of the Game sa una niyang salang sa UNTV Cup. Aminado ang Judiciary Mages na mahigpit na kalaban ng BOC, kaya paghahandaan nila ito ng husto. Siguro just play the game tapos play good defense tsaka doble ng kayod talaga trabaho to dahil alam namin yung BOC ang team to beat, so kailangan talaga magtrabaho na maayos. Kapwa may tig-isang panalo na ang Transformers at ang Mages matapos may panalo ang kani-kanilang unang laban. Bernard Dadis para sa UNTV Cup Season 5. This coming Sunday, magkita-kita muli tayo sa University of Makati Gym kung saan magkakaroon po tayo dyan ng triple header. Ang unang game po ay magsisimula ng 2 o'clock p.m. ang Senate kontra sa Ombudsman. Second game naman po dyan ang Judiciary kontra sa BOC at third game ang GSIS kontra sa HOR. June at Monica? Maraming salamat, Rina Villamor. Para sa iba pang humahataw na balita, bumisita lamang po sa aming website ng untvweb.com. At yan po ang mga hataw na balita ngayong araw po ng Webes, September 22, 2016. Susunod na po ang programang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel Razon.